sa bungad mga ka-farmlet. And kung papansin nyo, may mga puno ng nyog. And ayan, so nakakatawa kasi halos hitik siya mabunga. Ayan, so ito yung creek niya mga ka-farmlet. Good evening mga ka-farmlet. Ayan, so I'm Delmark Carlban, property locator, and meron po tayo nyo available ngayon, Lopez Quezon po ito, and ang size po ng property natin is 1.2 hectare. Ayan, so mga ka-farmlet natin dyan na nag-aabang ng upload natin, and baka ito na po yung hinihintay nyo. So 1.2 hectare po ito along the road. So from sa provincial road mga ka-farmlet, nag-drive lang tayo na at least 5 minutes, ano. And going to town proper naman po is may distance lang ito na 10 to 15 minutes, ano, going to town proper po ng Lopez. Ayan, so napakalapit lang, and meron na po diyan Jollibee Hospital, and meron na rin pong mini mall, ano. So kung sakali. Ayan, kaya progressive na rin po ang bayan ng Lopez mga ka-farmlet. Ayan, so isa po yun sa magandang lugar dito sa Quezon, and malapit din po ito sa Manila, ano. So from Manila, I think mga 4 to 5 hours drive lang po yan from Manila mga ka-farmlet. Ayan, so tamang-tama po, ano, short lang yung biyahe. Ayan, so yun mga ka-farmlet, may frontage po ito na almost 100 meters, ano, from dyan sa may tao na yan, so abot dun sa dulo pa doon, ano. So almost 100 meters po yung frontage ito sa Alsada. So sa ngayon, 1 lane lang 'tong mga ka-farmlet, pero maliit naman na yung portion na 1 lane niya, ano. Sa unahan naman po nito is fully developed na 2 lane na mga ka-farmlet, and 6 meters po ang lapad niyan. So standard. Ito lang yung 1 lane pa lang sa ngayon, pero 2 lane na po niyan sa unahan, ano, going sa provincial road palabas ng national highway mga ka-farmlet. Ayan, so may aksa kuryente mga ka-farmlet. Ayan, may electricity na rin po sa area. And sa source of water naman, pwede po tayo mag-deep well. And ang good thing dyan, may sapa po sa property, kaya mababaw lang level ng tubig. And pwede ka pong mag-alaga ng livestock. At the same time, pwede ka rin magtanim ng fruit bearings, ano, kasi nga may source of water. Ayan, so ito naman, sa bungad mga ka-farmlet. And kung papansin nyo, may mga puno ng nyog. And ayan, so nakakatawa kasi halos hitik siya mamunga. Ayan, unlike sa mga other farm ko na narating na madalang yung bunga niya and payat yung puno ng nyog, ano. So dito matataba ang puno ng nyog. So ibig sabihin yan, maganda po ang lupa dito ka-farmlet. Ayan, so malalaki yung puno ng nyog, and ayan, hitik siya mamunga. Ano ko papansin nyo, halos puno po yan ng bunga, ano. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na puso po ng nyog. Ayan, so hitik mamunga mga ka-farmlet. So nakakatawa po ang nyug dito. Ayan, so sa ngayon, meron po ito na I think mga 50 to 70 kapuno na lang ng nyog. Sa ngayon, inamumunga naman ng mga ka-farmlet. Ayan. So panalo din to kung naghahanap ka ng farm na malapit sa Manila, at the same time along the road. Ayan, pagbaba mo ng sasakyan mo is property na po. So yung structure ng lupa niya, medyo slight hilly po ito pababa from dito sa Barangay Road. Hindi lang natin medyo ma-view kasi halos masukal po yung area, no? So rason po yan kaya binebenta, kasi hindi na masikaso ng may-ari. Kaya kung mapapansin nyo, medyo masukal na rin po talaga. Pero dito, malatanaw naman po natin na ayan, so pantay naman po sa baba, ano. Kasi kung mapapansin nyo, slight hilly pababa and pantay naman po yung mga puno niya. Ayan, so ibig sabihin, pantayin po yun sa baba. Ayan. So ayan, may mga puno pa ng nyug sa mismong baba niya. Ito yung portion na medyo hilly po, ano, from dun sa kalsada pababa. So tol, pasama nga ako dun sa, ano, sa mismong baba. Parating ba natin yung sapa nito? Ayan. So overlooking dito ka-farmlet. Ayan, mountain view po yan. Ayan. Puntahan natin yung baba niya. Ayan, itong portion na walang gasinong tanim ka-farmlet. So ito yung portion na pwede mong taniman ng grafted fruit, ano, ng fruit bearing trees ng kakao, santol, lansones, rambutan, so guyabano. Marami ka naman pong pwedeng gawin dito or itanim sa mismong property. Ayan, so pwede ka rin mag livestock, pwede ka mag-alaga ng baka, kambing.
baboy, pwede rin, pre-range chicken, ano. So, aside sa tumataas ang value ng property mo, so, nag-generate din ng income kahit papaano, ano, aside sa puno ng nyug. Ayan, so, best po ito for retirement. Ano, secure na ang retirement mo ka-farmlet. Ayan, pag meron kang gantong farm. And ang advantage nito, so, along the road yan, kung may sasakyan ka, pagbaba mo, property na agad, ano. Unlike sa other farmlet na binibenta, na walang right of way kung bibilhin mo na ako pagkamahal ka farmlet. Ayan. Isa na yan sa advantage ng farm natin. And may source naman ng electricity sa water. So, pwede ka po mag-deep well dito. And ang good thing dito mga ka-farmlet, napakalapit lang po sa town proper. And national highway mga ka-farmlet. Ano. Kaya kahit gabi, hindi ka maliligaw kung pupunta sa property. Ayan. So, medyo masuka lang talaga sa port na to. Pero maganda to pag nalinis ka farmlet. Kitang-kita mo yung boundary ng farm mo. And sa linis naman, madali lang kasi kalimitan po ng tao dito sa Quezon, isang hanap ay trabaho. Kaya madali lang tayo makahanap ng tao na pwede maglinis ito. Ayan, so madali lang naman po ito linisan. So ito na po yung gitna ng property. So dito halos pantay naman yun mga ka-farmland. So slate hill lang yan dyan sa pataas. Papunta dun sa kalsada niya. And pwede naman po ito kahit all this na. Kasi banayad naman yung slope niya, hindi naman siya matarik. So perfect po ito for livestock. And manok panabong. Ano. So ito yung gusto ng manok, medyo slate hilly. Para hindi na-stuck yung tubig. And sa loob, ayan, may mga puno-puno po ito. Hardwood, ayan. May mga hardwood sa gitna. And may puno rin ng kawayan. Ayun. Kaya kung gusto nyo kubo, rest house, ayan, so may kawayan na po sa mismong property. Hindi ka nabibili. Puno rin ang anahaw. Ito kawayan. Ito kawayan dito ka-farmlet. Ayan. So pag dilinis natin to, ito lang yung iiwan natin. Ayan. Kawayan. So maganda to pag nalinis ka farmlet. Ayan. So ito lang yung mga linisin talaga. Hindi yan naasikaso ng mayari. So ang good thing naman dito, malawak yung portion na pwede mong taniman. Kung anong gusto mong itanim. Aside sa puno ng nyog. So yun nga yung nabanggit ko kanina. Pwede kang magtanim din ng mga grafted na fruit bearing trees na namumunga. Ano na pwede mo ring ibenta kung sakali para for retirement na rin. Ano? So every harvest, may income yung property aside sa puno ng nyog. Ayan, so ito naman po halos pantay na yung baba niya. Ayan, so banayad na pantay na to mga ka-farmlet. Maganda to pag nalinis. Medyo masuka lang talaga sa ngayon. So pupuntahan natin yung sapa. Check natin kung maganda ba yung sapa niya. Ito, small creek pa lang to. Ito na ba yun? Oo, saka yung kabila. Yan. So, kunti lang yung tubig niya sa ngayon. Tara. Ayan. So, running water yan ka-farmlet kung mapapansin nyo. Ayan. So, maliit lang yung sapa niya. Pero ang good thing dyan ng mga ka-farmlet. So, ibig sabihin, mababa lang yung level ng tubig niya. No? So, pwede ka dito mag-deep well. Madulas. Pwede ka dito mag-deep well. Ayan. So, meron siyang small creek. Ayan. So, ito yung creek niya mga ka-farmlet. Ayan. Oh, linis. Paganda. So, perfect to for livestock mga ka-farmlet. So, pwede ka rin gumawa ng mini fish pond. Kasi bukal po yan ka-farmlet. Ayan. So, running water yan. Pwede kang gumawa dito ng mini fish pond aside sa livestock. And yun, pwede ka magtanim ng fruit bearing trees. Ano? So, malilibang ka dito. Ayan. So, marami kang pwedeng gawin. Dito yung kawain na itinuro ko kanina, nasa sakop ng property. So malawak ko po ito, dala pa natin yung kawain sa dulo na yun. And ito yung portion na magandang tayuan ng bahay kasi platted po yung portion na yan. Ayan, and bali ito na po yung barangay road. So pwede kang gumawa ng rampa dito para may pasok yung sasakyan. And ayan, so dito pwede ka na magbahay. Platted po yan, and pag nalinisan mo tong gilid na to, yung side na yan. So mountain view po yan mga ka-farmlet. Ayan yung portion na yan. Medyo masuka lang, kulang lang talaga sa salinis. Ayan, pero maganda to pag tinayuan mo ng bahay. Itong portion na to kasi platted po ito. Ayan. Ayan yung taas po niyan. Ayan. So yun na po yung
barangay road niya, no? So napakalapit na. Ayan. Pero yan po ay dikit pa tayo dun sa barangay road, ano? So ito lang yung portion na pwede mo bahayan. And yan, so pwede ka naman gumawa na ng rampa dito para makababa yung sasakyan. And hindi ka naman dito mag-worries kung baka sakaling bumaha o ano. Kasi mataas na area pa rin ito. So medyo pababa pa yung farm natin, ano. So ang structure po niya, from dun sa barangay road, slate hilly pababa. And then ito pantay, and after naman ito, so may slate hilly po ulit pababa. And ang boundaries naman po nito is yung sapa na. And so ito na po yung barangay road. And diyan tayo galing sa baba kanina. So ito po yung portion na tinuro ko kanina na pwede mo tayuan ng bahay. Ayan. So pantayan po yung portion na yun, mga ka-farmlet. And ito na yung ito na yung barangay road. And sa upo natin tong portion na to. Kaya kahit saan ka kumuha ng daan dyan na para makapasok sa sakyan mo sa baba. So pwede. Ayan. Napakalawak ko po ng frontage natin, ano. So mula dito, I think 50 meters pa mula doon, and mula naman dito, ayan, so malawak po yung sakop natin, mga ka-farmlet. So ang frontage po nito is nasa 100 meters. Ayan. And so dito na lang video natin, ka-farmlet. At kung interested ka, so i-message nyo lang sa Viber, WhatsApp, ayan, so paunahan na lang.